VP Sara is winning and hindi but no VP Sara is winning and Marcos Jr. is losing. Bakit? Well, ito nga po ibinasura ng Korte Suprema ang ifinal na impeachment kay VP Sara dahil wala raw pong legal basis or something. Hindi nga po dapat matanggal sa pwesto ang Pangulo dahil siguro yung mga ano nila, no, yung articles of impeachment mga kababayan ay hindi solido, hindi valid. Yung mga accusations ba kay VP ay hindi backed up ng matitibay na evidence and proof, hindi ba na siya ay nangurakot, nagnakaw, at kung ano-ano, parang invento. Yun lang yun mga, kita nyo yung ginawa na Trililing, di ba? Kita, bulto-bultong mga parang mga typewriting papers yun na kuno ay proof na si VP Sara ay nagwaldas, nagnakaw at nangurakot sa Pilipinas. Diyos ko po! Desperado match ang mga kalaban ng mga Duterte at ang mga kalaban din ng bayan, syempre. Kasi ito pong pagkapanalo ni VP Sara dito sa final na impeachment sa kanya, kahit I don't know kung magmo-motion for reconsideration pa ba yung mga demonyong yan. Siyempre, hindi sila papayag na gano'n ang desisyon. Unanimous baga naman mga kababayan, iisa ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment ni VP Sara. Naghihimutok ngayon ang mga kalaban. Si Soto, lumabas ang kulang. Soto, hindi ka talaga karapat-dapat na nandyan sa ano. Bakit ba yan naging senador pa? Hindi naman nakakaintindi ng batas. Ay, sino ba? Gagawa ka ng batas. Pero ang mag-i-interpret ng batas, Soto, ay ang Korte Suprema, ang judicial branch, ng gobyerno. Mga korte ng Pilipinas ang mag-i-interpret ng ginawa niyong batas, hindi ikaw, hindi mo nga naiintindihan. Parang binabatikos ni Soto, no, na bakit ganyan ang desisyon ng Korte Suprema, bakit parang imposible nang ma-impeach si VP Sara. Imposible lang for 1 year. Gusto mo mag-file ka ng 2027, magkaalaman tayo. Diyos ko, masamang-masama ang loob ni Soto na para bang may pinangakuan siya mga kababayan na dapat pagka in-impeach si VP Sara sa ganyang taon, talagang magiging impeachment court, magkakaroon ng impeachment trial sa Senado at hahatulan namin ng guilty. Diba? Yung mga senador nga pala raw mga kababayan, nakakaba-kaba dahil baka magaya kay Bong Revilla na parang finrame up or kasi parang pang sindak yun sa mga senador right? Yung pagkakakulong ni Bong Revilla Jr. kahit hindi siya senador ngayon. Kumbaga, kung hindi kayo boboto ng yes sa impeachment ni Sara Duterte na dapat yan mawala na sa pwesto, ay magagaya kayo kay Bong Revilla. Yung mga kinakabahan ng mga senador, di nawala yung kaba nila. Hindi na tumatahip ang dibdib nila ngayon, mga kababayan. Ligtas na sila ng bonggang-bongga, hindi ba? Lalong-lalo na po yung mga kaalyado ng mga Duterte sa Senado, right? So, sandali lang. Ito po yung article ng SMNI kanina patungkol dito sa impeachment ni VP Sara. Naligtas na ng ating Pangulo. And again, yung panalo ni VP Sara ay panalo raw po din. Of course, ito ay ang tagumpay ng ating pangalawang Pangulo ay tagumpay rin ng mga Pilipino. Ibig sabihin po ay, di ba, na-uphold at saka umiiral pa ang hustisya sa Pilipinas at ginagawa pa ng judicial branch or ng Korte Suprema ang kanilang trabaho. Meron pa namang natitirang pag-asa sa Pilipinas dahil nga po magkakahiwalay na bodies yan, di ba mga kababayan, judicial branch, executive branch ni Ngiwi, legislative branch ng mga senador na ngayon ay naghihimutok, lalo na si Tito Sen. Feeling ko mga kababayan talagang inilagay yan sa pwesto at ipinanalo si Tito Sen para magiba ang mga Duterte or matanggal si VP Sara through impeachment. 'Di ba? Sino ba ang dating Senate President? Was it si Chis Escudero? Kaso mo si Chis Escudero mukhang gumigewang-gewang, 'di ba? Parang hindi na siya alipin ni Butod, 'di ba? So, naghanap si Butod ng ibang alipin, ito siguro yung si Tito Sen, ang tawag nyo nga dyan sa kanya, ay Tuta Sen, no? Tuta ni Butod, kanino siyang tuta? Ni Tambaloslos, ni Marcos, kanino? Anyway, basahin po natin. Articles of impeachment laban kay VP Sara, pinawalang bisa ng Korte Suprema. Ayon sa Korte Suprema, unconstitutional o labag sa batas ang impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte dahilan upang tuluyang mapigilan ang pag-usad ng impeachment trial sa Senado. So wala nang trial, hindi na makakapagsuot ng maroon yata na roba ang mga feeling judges ng mga senador, no? Sina Tuta Sen, Tito Sen,
Si sa virus for sure excited na excited yan na, 'di ba, nagisa-gisahin si VP Sara sa impeachment trial pero hindi na mangyayari. So congratulations VP Sara. Indeed ang panalo mo ay panalo ng mga Pilipino dahil hindi ka pa nagagawan hindi umiiral ang kapangyarihan ng pera at ang kapangyarihan ng mga buhaya at demonyo. Nagibain ka. Patunay lang ito mga ate at kuya na walang ginagawang masama ang Vice President. And good thing na baka nabigyan na siya ng heads up ni PRRD, 'di ba, nung hindi pa nakakulong ang kanyang ama na kapag tumakbo ka, kasi 'di ba tinanggihan nga niya na maging presidente. Ang gusto nga ni PRRD noon, continuation or continuity nga. Nahiya si VP Sara and maybe she felt, inamin din naman niya mga kababayan na hindi pa siya handa na maging Pangulo ng Pilipinas. Kaya tumakbo siya as Vice President para rin mabantayan yung mga big ticket projects at mga nasimulan ni Tatay Digong noon. Pumayag siya na makipag-tandem kinangiwi. Tuwang-tuwa si Nangiwi dahil katandem nila at nagamit nila si VP Sara na budol ng mga Pilipino at nakabalik sila sa pwesto. Pero hindi natin sukat akalain na inutil yan and maybe mastermind rin ang nakawan sa Pilipinas. Bagsak ang Pilipinas. So, kumusta yung momentum na nasimula ni PRRD? Partida, di ba? Meron pang 2 taong pandemic nung time na yon. But still, nararamdaman natin na nagtatrabaho ang administrasyon ni PRRD. At umuokay no ng economy, ngayon bagsak na bagsak. Tapos utang ng utang, nilalakihan ang budget, ninanakaw naman ng ninanakaw. So gusto nilang tanggalin si VP Sara. Alam niyo mga kababayan, what do you think? Tanungin ko kayo. Hindi kaya ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng maalis ng mga demonyo si VP Sara sa pwesto ay nag-iisip na rin itong mga power trippers or mga naghahangad sa pwesto na baka malapit nang mautas si Ngiwi. Right? Kasi umiimik na yung mga pinklawan, di ba? Mga makakaliwa, kung sino-sino na kalaban ng mga Duterte na ang totoong laban ngayong 2026, ngayon ang bugbugan. Make it or break it talaga ngayon, di ba? O, hindi 2027. Baka ramdam nila na pwedeng mautas si Ngiwi sa taong 2026. Bumabagsak ang katawan ni Ngiwi, ang payat niya ngayon. Puntahan natin mamaya mga kababayan. So kung ano man katulad yan, hindi mahagilap ang presidente. Tapos parang yung mga videos and photos, parang late upload lang. Right? Parang parang pre-recorded, pre-taken, and then ngayon lang pinopost. Okay? So, mukhang bumibigay na ang katawan at sinasuggest nga po ngayon na dapat i-give up mo na ang pwesto kung hindi mo kaya, 'di ba? Naka-general anesthesia kung ooperahan daw. May mga vlog na daming eksena mga ating. Ipaubaya mo na, ibigay mo na sa, 'di ba, sa naka-designate para maging acting president kung hindi ka capable of doing it Ngiwi. Habang ikaw naka-general anesthesia, kung ikaw ay bedridden or nagpapagaling sa ospital, hindi pwedeng, sino magpapatakbo ng Pilipinas? Mga Rimulya? Yan daw ngayon, di umano mga kababayan ha. Sabi ng ating mga kakilala, ang mga Rimulya raw nagpapatakbo ng Pilipinas ngayon. Hindi naman pwedeng si Butod. Hindi siya inihalal ng taong bayan, hindi siya binotong impaktang yang yawa na yan. Oh, nga pala may nakita akong picture ha, meron yatang na hipo si Butod na maybe matino siya noon pero ngayon, mukhang nahawahan na. Everything and everyone na mahipo ni Butod nagiging bulok na kamatis. That's for the next vlog siguro mga kababayan. But meanwhile, ayan nga po, congratulations VP Sara. Ibig sabihin umiiral pa po ang hustisya sa Pilipinas. And sabi nga po, ang judge ng impeachment na yan, not judge, but yung justice yung Chief Justice ng Korte Suprema, dilawan daw yun ha. Pero nag-decide siya ng tama. Hindi dahil sa kanyang political color. Okay? So let's see the opinion. Siyempre umaray-aray nalungkot yata si Soto dito, no? Pero ito may statement daw ang
defense team ni VP Sara, mga kababayan muna. Dito muna tayo. Ang ganda ng agila, di ba? Congrats, VP Sara. Kaya pala parang nonchalant lang si VP. Yun yung hindi ko maisip na word nung nakarang live natin. Parang nonchalant lang, no? Si Vice President. Tamo, kapag ini-interview sa hey, tawa-tawa lang, nag-i-enjoy lang. Parang siguro, ano kaya tumatakbo sa isip ni VP Sara? Maybe, sabi niya, "Oh, go, hanap kayo ng baho dyan. Go." Parang ganun siguro mga kababayan. Sige, magbintang pa kayo. Oh, ala, sige, invento. Sige lang, go lang. Tingnan natin. Wala akong ginagawang masama. Parang hindi nalalayo yung sitwasyon ni VP Sara sa dinanas ko, mga kababayan. Kung paano ko sinira ni Libag. Right? Grabe ang gigil ni Libag nun sa akin. Pinagbintangan ako, taon tambaluslos, kumita ako ng milyon sa EDSA. Dead maakis. Worried na yung mga kilala ko, kaibigan ko, bumaksak na yung following ko, mga kababayan, nabawasan ako ng subscribers, ng followers sa Facebook, ganyan, dito rin sa YouTube, pero deadma ako, wala siyang sinasabing totoo, puro paninira ng deadma akis, lalabas din ang totoo. So dahil hindi nagnanakaw ang Vice President, hindi siya nagwaldas ng confidential funds, ang ating pangalawang Pangulo ay deadma, nonchalant, ala, sige, bintang kayo, wala akong ginagawang masama. Nabisuhan na ako ng tatay ko noon na kapag ako'y tumakbong Vice President, tatadta rin ako ng katakot-takot na paninira, kaya hindi ako gagawa ng kahit, di ba, kahit katiting na kalokohan. Maybe that's what's running to VP Sara's mind. Wala, sige. Sabihin niyo pang mamamatay tao ako, sira ulo ako, or whatever. Parang ganun siguro, no? Maruming babae ako. May mga sinasabi pa nga na tomboy daw si VP Sara, may kabit daw niya si Sari-Sari na mating. Siguro tawa na lang ng tawa ang Vice President, tama? Kasi alam niyang wala siyang ginagawang masama. At dahil dito ngiwi, you really are losing. Punta natin yung vlog ni Spokesman Roque, hindi naman siya nagka-copyright, ano? And I think dito niya ni-reveal na dahil nga sumasama na yung pakiramdam ni Ngiwi Jr., ay parang nagsabi na siya na or nagbilin daw si Ngiwi na hindi dapat makaupo yung Sara Duterte na yan sa kasakaling ako ay mautas. Anyway, pakinggan muna natin ang opinion ni Spokesman Roque, mga kababayan, tungkol dito sa impeachment ni VP Sara na tuluyan ng ibinasura. Okay, sige, go. Spokes, play. Yun nga po, no? Ano ba naman mahirap intindi dyan na once a year lang, pero 5-5 ata, 4-4 yung kanilang hinahin. Dinamihan. At iba pa yung naging basehan ng kanilang pagbutuhan para sa impeachment. So natutuwa naman po ako na hindi nanalo si Inday Sara dito. Ang nanalo po yung sambayan ng Pilipino dahil tinaguyod ng Supreme Court yung pagiging pinakamataas na batas ng ating saligang batas. So naghain ng kaso si VP Sara, ang panalo taong bayan. Kasi kapag ang Supreme Court ay nagdesisyon ang tinataguyod ang ating kataas-taasang batas na tinatawag saligang batas, ang panalo ay taong bayan Pilipino. So, incidental po na ang nanalo dyan at hindi na po pwedeng ang ituloy yung impeachment complaint with finality ay si VP Sara. Pero tayo mga Pilipino po, tayo talaga ang tinaguyod ng Korte Suprema dahil itinaguyod ng Korte Suprema ang ating saligang batas. No? Now, sinabi ko na naman sa inyo dati na itong si Senior Associate Justice Marvic Leonen at ako ay nagkasama sa UP Faculty of Law. No? At matagal din siya naging dekano doon at matagal din ako nagturo doon. No? Kung ako 15 years nagturo sa UP Law, siya rin po, ganun katagal din nagturo sa UP Law, mas matagal pa nga yan kasi right from graduation siya nagturo na, pero parang nag-2 term siya as Dean sa College of Law. No? Ang bilin ni Marcos Jr. ay kung may mangyari sa kanya, siguraduhin hindi magiging presidente si Inday Sara Duterte. Babalikan natin yan mamaya, ha? Yun ang sinasabi ko kanina. Meron siyang pinagbilinan na ipagurgur si Vice President Inday. Okay? Kung makakasuhan. At syempre, importante sa kanila na mapatanggal si Inday Sara dahil ang pangako ka ni Ombudsman Remulla, pakukulong niya si Inday Sara Duterte. At sang-ayon sa ating saligang batas na walang kaduda-duda na itataguyod muli ng Korte Suprema, hindi po pwedeng kasuhan ng kasong kriminal na may parusang pagtatanggal sa pwesto ang isang impeachable officer hanggang hindi siya natatanggal sa pwesto.
Kaya importante sa script ng mga Marcoses na matanggal si Inday Para Sara Duterte sa mapakulong, isang impeachment trial para sa ganon, siya ay makasuhan. mapakulong na, Oh. magkaroon ng disqualification from office at hindi makatakbo para presidente. Kaya kinakailangan meron din tayong plan B. At ang plan B naman, kapag sila ay nagtagumpay, nandyan naman yung either Baste, baste or kulong. pulong. No? Pero sa tingin ko, ang kabataan, masusuportahan si Baste kasi idol na kabataan si Baste. Pero baste, mag-ingat ka. Meron ng mga nakapaligid sa'yo dyan sa Davao City na binabakuran ka. Kasi parang pwedeng plan B nga na. Di ba nabanggit ko yung nakaraang live natin? No? Nakakatuwa na alam din ni Spokes yun. Now, going back dun sa statement ng defense team ni VP Sara, we acknowledge the resolution of the Supreme Court denying the motion for reconsideration. Oh, nakapag-file na ng motion for recon. Filed by the House of Representatives. We thank the Honorable House of Buwaya talaga, no? Oh, i-reconsider nyo naman yung impeachment. Ay, hindi. Push, basura. Unanimous pa mga ating. We thank the Honorable Court for a ruling that now definitively lays down clear yung statement ni VP Sara or ng kanyang legal team. Ngayon, ano naman ang statement ni Soto, mga atit kuya? Alright, naghihimutok daw po kasi at yun ang banggit ko kanina, no? Ba't binasura ninyo? Imposible na magpa-impet. Masama ang loob ng lola. Baka malintik. Hindi kaya malintikan si Soto kay Butod, mga kababayan? Tama ba? Oh, ito yung statement niya, oh. Sige nga, basahin natin. Senate President Vicente Soto III on Supreme Court upholding decision niya data. It is a sad day for the constitutional law students. Oh, ayun tayo, nag-a-appeal to emotion siya mga kababayan. Hoy, malungkot kayo mga nag-aaral ng batas ha, kasi ganito ang nangyayari ngayon. Pati daw ang mga profesor, malungkot na araw daw. Hoy, kayo lang ang nalulungkot, masaya ang mga Pilipino. Ano ang panawagan ng iglesia, di ba? Unahin ang bayan, hindi ang pamumulitika. Oh, ibig sabihin, tigil-tigilan niyo yung pagsasayin niyo ng oras at resources namin sa impeachment. Unahin niyo ang magtrabaho para umayos ang buhay ng mga Pilipino. Ha, hindi nyo nga magawang maimbestigahan at matapos-tapos ang investigasyon sa flood control projects o unahan nyo pa impeachment. Ang sarap lumabas ng dalawang middle finger ko. Naninigas na naman ang aking middle. Right, mga tit kuya? Siguro ginawa ang ating middle finger para sa mga politikong mga demonyo, no? Tama ba? Kaya siguro tayo may middle finger, no, mga kababayan? Okay. The Constitution had just been amended. Binago daw ang konstitusyon. Bumanga. Soto, abogado ka? Sana kasuhan ka or I don't know, ano kayang gagawin dito ng judicial branch? Binago daw ang konstitusyon at labag daw ito sa saligang batas. The Constitution had just been amended unconstitutionally or labag sa batas through Supreme Court overreach. O ganun. It will take decades of retirements to correct what? This misinterpretation when the law is clear, there's nothing to interpret. As any first-year law student knows, ayan o, alam to ng mga nag-aaral ng batas, bakit ginawa ito ng Korte Suprema ngayon? Lamang sa batas ang ginawa nila. Hindi lang sa batas, ha? Sa saligang batas. The decision is a clear judicial legislation. The Supreme Court, as written in their decision, ang gulo-gulo rin niya magsulat ha, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment, a clear encroachment on the power of the legislative branch as provided by the Constitution. Impeachment is now an impossible dream. The impossible dream. To fall, the unbearable fall. Kumanta ka na lang ganun sa to bear the unbearable sorrow. Lungkot na lungkot ka ba, Soto? O barado ka ng isang abogado, partida ha? O Senate President ka, sinusuplak ka. Special mention kay Attorney Nick Nangit. Ano ang sabi ni Attorney Nick? Nagsalita ang hindi na nga abogado, komedyante pa. Laban sa desisyon ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas na binubuo lang naman ng mga bigating abogado at abogada. Ano ang alam ng isang komedyanteng katulad mo sa batas?
Sabi nga ni Madam Chair, hindi talaga namamana ang kagandahan o kataninuhan ng mga ninuno. Ibigay na lang natin sa mga nagmamaasim na ubas ang kapiranggot nilang kasiyahan. Pinagtawanan katuloy ni Attorney Nick Soto. Oh, supalpalmash. Bakit masamang-masama ang loob ni Soto? Bakit masama ang loob niya nagtagumpay? Hindi lang si VP Sara, kundi tayo rin. Pa-comment niya po sa comment section at panoorin ang susunod na video.